Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa'yo. Nagawa mo akong tikisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Ganyan kong tutuusin. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Lahat daw ng pagsisikap at sakripisyo'y gagawin natin alang-alang sa taong ating labis na pinahahalagahan. At maging ang buo nating buhay, kaluluwa at dangal, ay magagawa nating isugal. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, may pangako ang bukas. Ano ka mo? Gusto mo na makapag-break sa akin? Halos 1 linggo pa lang tayo mag-steady ah. Yun na nga eh. 1 linggo na akong hindi matahimik. Nagigilty na ako. Bakit naman, Casey? May ginagawa ba tayong masama? Hindi naman yun ang problema eh. May nahahalata na kasi si ate. At ayoko magsinungaling. Problema ba yun? Eh di sabihin mo sa ate mong totoo. Kung gusto mo, sasamahan pa kita. Ano ka ba? Alam mo namang nangako ako kay ate. Hindi ako makikipag-boyfriend hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. 1 taon na lang at gagraduate na tayo. Kaya pareho na rin yun. Anong pareho? Ang sabi ni ate, kailangan mauna akong magka-diploma bago ako magka-boyfriend. Ikaw naman kasi, masyado kang makulit. Kaya pwede ba? Maging magkaibigan na lang ulit tayo. Ay, hindi pwede. Wala nang bawian. Pero Andrew... Basta. Ayoko. At kapag nagpumilit ka, ako mismo magsasabi sa ate mo na magjowa na tayo. Bakit ngayon ka lang? Nagpaalam naman ako sa'yo, diba? May research kaming ginawa sa bahay ng classmate ko. Oo nga. Pero dapat narito ka na ng 10:00. Alas 11:30 na. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Iniwan ko na nga yung mga classmate ko. Nahiya na nga ako sa kanila. Hindi mo ba pwedeng gawin dito ang research work mo?
Group report yun, Ate Gemma. Kaya dapat magkakasama ang buong grupo. Talaga lang, ha? Baka naman meron kang gustong laging kasama sa grupo ninyo. Itong mga huling araw ay may napapansin akong kakaiba sa mga ikinikilos mo. Para kasing may itinatago ka sa akin. Bakit, ate? Wala ka bang tiwala sa akin? Malaki ang tiwala ko sa'yo, Casey. Pero hindi ko maintindihan kung bakit biglang nabahira ng pagdududa ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Masyado ka lang sigurong advance kung mag-isip. Sana nga po, tita. Ako lang ang nag-iisip ng ganon. Pero iba po talagang kutob ko. Para kasing may inililihim siya sa akin. Tinanong mo ba siya? Opo. Pero nararamdaman ko pong nagsisinungaling siya sa akin. Pareho nating kilala si Casey. Mabait at matinong tao siya. Kaya imposible ang sinasabi mo. Ganun pa man, aalamin ko kung may sapat kang ang dahilan para magduda. Kaya kakausapin ko siya na masinsinan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. May problema ka ba, Casey? Tita Salud. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita matutulungan kung maglilihim ka. Kaya tapatin mo ko. Meron ba kaming dapat malaman ng ate mo? Hindi ko po kasi alam kung paano sabihin kay Ate Gemma. Kaya nga. Eh di sa akin mo na lamang sabihin. Ano ba yun? May boyfriend na po kasi ako. Kailan pa? 1 linggo pa lang po. Kung sa bagay nasa tamang edad ka na at naiintindihan kita. Salamat po, tita. Pero sa palagay po ba ninyo, maiintindihan din po ako ni ate? Sigurado pong magagalit siya kapag nalaman niya. Aba, mas magagalit siya kung itatago mo sa kanya. Oh, ano? Gusto mo? Ako ang magsabi sa kanya? Oo, wag na po, tita. Wala naman po akong balak na ilihim ito kay ate. Maghihintay na lang po ako ng magandang timing. Ate? Paubayan mo na sa akin yan. Ako nang maglalaba. Huwag na. Yung mga homework mo na lang at tupagin mo. Naisubmit na namin yung group report namin. At katatapos lang ng midterm exam, kaya maluwag na yung schedule ko. Ako na lang ang tatapos niyang ginagawa mo. Kayang-kaya ko na nga ito. May washing machine naman at Pride powder ang gamit kong sabon. Kaya hindi ako mahihirapang maglaba. Sige, ikaw ang bahala. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Meron ka bang gustong sabihin? Oo sana. Pero saka na lang kapag hindi ka na busy. Bakit? Hindi mo ba pwedeng sabihin ngayon? May problema ba? Wala. Okay lang ako, ate. Pero mukhang hindi ka okay. Sige na, sabihin mo na. Ano ba yon? May tumatawag sa'yo, ate. Kliyente ko. Sandali, ha? At kakausapin ko. Hello? Opo. Available po ako. Ngayon na po ba? Sige po. Saan po ba't anong oras? Sige po, darating po ako. Bye! Mukhang may na-close ka na namang deal, ate, ha? Oo naman. At malaking transaction ito.
Kaya malaki na magiging commission ko. Ate, balato ko nga. Sure. Automatic na yon. O paano? Ikaw nang bahala rito sa mga labada natin, ha? Sige ate, mag-iingat ka. Napakalaki na talaga ng sakripisyo ni ate sa akin. Kaya ayoko siyang biguin. Lalo tuloy ako nag-aalangan. Paano ko nga ba ipagtatapat sa kanyang katotohanan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Andrew, kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po, Tito Gaspar. No problem. Baka naman puro paglalakwats ang ginagawa mo. Na hindi ko nakitang nagre-review ka ng lesson mo. Nakikita naman yung mga class card ko, di ba? Wala po akong bagsak. Oo nga, pero halos lahat ng grades mo pasang-awa. Nakakayang ipakita sa ibang tao at baka sabihin nilang sa akin ka nagmana. Magkapatid nga kayo ni Mami. Parehong-pareho kasi ang litanya nyo. Hindi kasi pwedeng basta makapasa lang. Nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa ang daddy at mami mo. Kaya sana naman pagbutihin mo yung pag-aaral para masulit ang sakripisyo nila para sa'yo. May katwiran naman ng tito mo, hindi ba? Ang importante ay makapasa tayo at makapagmarcha sa entablado pagdating ng graduation day. Oo nga, pero mas mabuti pa rin yung may mataas na grado. Hindi ka ba naiiya sa jowa mo? Ang tataas kaya ng grade ni Casey sa lahat ng subject. Sa class card lang naman siya lamang sa akin. Pero pagdating sa kama, pantay lang kami. Ano? Ibig mo sabihin, naikama mo na sa Casey? Hindi pa naman. Pero darating din kami ron. Mahigit 1 taon ko na rin siyang niligawan. Kaya kailangan masulit ang hirap ko. Naku, mukhang mahihirapan ka, Andrew. Inaabot ka nga ng siyam-siyam bago mo siya mapasagot eh. Kaya malamang, aabutin ka ng 10-10 bago mo siya maikama. Sige, Henry. Magpustahan pa tayo. Kasabay sa pagbaba ng bandera sa flag ceremony, kaya ko ring ibaba ang panty ni Casey. Malapit na tayo, Andrew. Ihinto mo na dito. Lagi na lang ba tayong ganito? Para tayong mga kriminal na nagtatago sa pulis eh. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Labo mo naman. Sige, pababa na ako. Teka, sandali. Oh, Yung good night kiss ko. okay. Ang bilisan mo na. Lagi na lang ba sa cheeks? Baka pwedeng sa lips naman. Ayoko nga. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Ay nako, bahala ka na nga. Diyan ka na nga. Casey? Ate! Anong ibig sabihin nito? Paano ipaliliwanag ni Casey ang eksenang nasaksihan ng kapatid niya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas.
Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo, Lauren Shares, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at si Chiquit Amor sa papel na Casey. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa iyo. Nagawa mo akong tikisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Ganyan kung tutuusin, 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 2 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko. Bakit, Casey? Bakit mo ito nagawa sa akin? I'm sorry, ate. Sasabihin ko rin naman sa iyo ang tungkol sa kanya eh. Kaya lang ay ako mismo nakatuklas ng kalandian mo. Ate! Sabihin mo sa akin,
Kailan ka pa natuto magtampisaw sa nakaw na tubig? Hindi ako ganun kasama. Mali ang iniisip mo. At lalo namang hindi ako ganun katanga. Alam ko masarap sumakay sa magarang kotse. At malamang malayo na rin ang inyong narating. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako kasing dumi ng iniisip mo. Malinis ang konsensya ko, ate. Ah, ganon. Pagkatapos mo akong traidorin, nasasabi mo pang bagay na yan? Kung sa bagay, marahil nga'y malinis ang konsensya mo dahil hindi mo ginagamit. Oo, aaminin ko, nagkamali ako dahil naglihim ako sa'yo. Pero wala kami ginagawang masama. At sa palagay mo, maniniwala ako sa iyong kasinungalingan? Ginago mo ko. Kaya paano pa kita pagkakatiwalaan? Alam na ni Tito Saludan tungkol sa amin ni Andrew. Kahit tanungin mo pa siya. At naghahanap ka pa ng kakampi? Siguro kinukonsinti ni titang kanandian mo. Bakit siya bang nagpapakain at nagpapaaral sa'yo? Siya ba nagpapakahirap para mabigyan ka ng magandang buhay? Ako! Casey, ako! Kinalimutan ko sarili ko ng dahil sa'yo. Isinakripisyo ko ang aking kaligayahan dahil mas pinahalagaan ko ang iyong kapakanan. Pagkatapos ito bang igaganti mo sa akin? Ang sakit, Casey. Napakasakit ng ginawa mo. I'm sorry, ate. Patawarin mo ko. I'm sorry? Ganun lang yun? Hindi ko sinasadyang saktan ka. At kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng intensyong lukuhin ka. Pero yun mismong ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko yun sinasadya. Wala akong balak na ilihim sa'yo ang bagay na ito. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Tama na! Huwag ka ng mga tuyan. Sinira mong tiwala ko sa'yo. Kaya hindi na ako maniniwala sa lahat ng sasabihin mo! Sige, Tita Salud. Kampihan niyo para lalong lumaki ang kanyang ulo. Hindi ko siya kinakampihan. Masyado lang malikot siyang isip mo. Matinong tao si Casey, alam mo yan. Meron bang matinong gumagawa ng katarantaduhan? Bakit? Ano ba nakita mo? May ebidensya ka ba? Tita, niloko niya ako. Kaya sapat na ebidensya yon. Sasabihin din niya sa'yo ang totoo. Hindi lang ipinahintulot ang pagkakataon. Gemma, hindi siya masamang tao. Nasubaybayan natin at nakita kung paano siya nagkamalay at lumaki. Tama kayo, Tita. Nakikita nga natin kung ano ang kanyang ginagawa rito sa bahay. Pero hindi natin alam ang nangyayaring kababalaghan kapag nawalay siya sa ating paningin. Wala namang problema eh. At least alam na ng ate mo. Ang kaso galit na galit siya sa akin. Pagkatapos meron pa siyang masamang iniisip tungkol sa atin. Ganun ba? Eh di, totohanin na lang natin kung anong kanyang iniisip. Ano? Loko-loko ka talaga. Hindi mangyayari yon. Ganyan nga, Casey. Magpakipot ka. Lalo lang tuloy akong nacha-challenge eh. Balang araw, bibigay ka rin. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Hoy, ngayon palang binabalaan na kita. Hindi uubra yung masamang binabalak mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Uy, ba? Ang kintab ng sahig niyo ah. Star wax kasi ang gamit kong floor wax. Kaya kintab to the max. Kita mo naman. Parang salamin. Oo nga. Pero hindi kasing kintab nitong sahig ang pag-asa mo kay Casey. Mukhang di ka maka-escort ah. Merong nagbabantay na pulis.
Ako mismo ang nagbabantay kay Casey. Kaya walang problema. Nung klaseng bantay. Bantay sa lakay. Ganun na nga. Maghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Kapag hindi ka makalapit, daanin mo na lang sa long shot. 3-point shot pa yun. Pero kung makakalusot, edi dunk shot mo na pare, para sure. Hindi na importante kung long shot o dunk shot. Ang mahalaga ay makashoot. Pero paano kung may cover ang ring? Pagkatapos nakakandado pa, edi hindi ka makaka-score. Di mo rin pwedeng puwersahin dahil sigurado technical foul ka. Bahala na. Kahit pa ma-eject, okay lang. Basta makashoot at makascore. Hindi na po ako pinapansin ni ate. Ay, huwag ka mag-alala dahil lilipas din ang kanyang galit. Hindi naman ito ang unang pagkakataon nagkaroon kayo ng tampuhan. Ganun na nga po. Pero ito na po ang pinakamatindi naming sigalot. Ganon talaga, Iha. Hindi naman natin yun maiiwasan. Pero lahat naman ng problema, meron solusyon. Ano po bang dapat kong gawin? Hanggat maaari, di umuwi ka na maaga. Pagkatapos ng klase, diretso agad ng bahay. Ganun naman po talaga ang ginagawa ko eh. Pero marami na po kami extracurricular activities dahil graduating student po ako. Kaya may mga pagkakataon pong gagabihin ako ng uwi. Basta magpaalam ka lang na maayos. At kung wala ka naman talagang ginagawang masama, di wala ka rin dapat ikabahala. Andrew, may girlfriend ka na ba? Bakit po nyo naitanong? Wala ka pa kasing pinapakilala sa akin eh. Sige po, tito. Isasama ko siya rito. Kaklase mo ba siya? Opo. Kaya sabay po kaming gagraduate. Siguruhin mo lang na makakagraduate ka nga. Baka naman kung saan-saan kayo nagkaklase at ibang lesson ang inaatupag nyo. Yan nga pong problema ko, tito eh. Kamag-anak ni Maria Clara ang girlfriend ko. Di mabuti kung ganon. Hindi ka maliligaw ng landas. Pareho tayong lalaki, Tito Gaspar. At alam ko naintindihan niyo ako. Dahil pareho rin ang ating pangailangan. Pero hindi pare-pareho ang mga babae. Meron pang kama at meron din pang altar. At sa palagay ko, matino ang girlfriend mo. Kaya dalhin mo muna siya sa altar bago mo ilapag sa kama. Tito. Tubig. Hindi na po uso yun. Iba lang sistema ngayon. Nauuna muna ang honeymoon bago ang kasal. Para lang din po sa basketball. Ha? Dribble ang bola bago i-shoot sa ring. Pero mas maganda po yung basketball. Na-shoot muna bago dribble. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Abay, mag-iisang linggo na kayong hindi nag-iimik ka na. Hindi pa rin ba lumilipas ang galit mo? Kilala ninyo ko, tita. Ako ang klase ng tao na hindi nagtatanim ng sama ng loob. At sa palagay po ba ninyo, kaya kong tikisin si Casey? Oy, yun naman pala eh. Bakit hindi mo pa rin siya pinapansin hanggang ngayon? Gusto ko lang pong maramdaman niya at mapagtanto kung gaano kalaki nagawa niyang kasalanan. Nagsisisi na nga yung tao. Ano pa bang gusto mong gawin niya? Wala siyang dapat gawin. Kakausapin ko na lang siya kung kailan ko gusto. Hala, magyan ka masaya eh. At yan ang inaakala mong tama. Di sige. Bahala ka.
Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Ano ba sa palagay mo? Huwag ka nang magalit. Please, bati na tayo. Promise, hindi na ako magiging pasaway. Mabuti naman at inamin mong pasaway ka. Kaya nga, sorry na. Ano ba dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Gusto mo ba makipag-break ako sa boyfriend ko? Kung gagawin mo yon, magiging masaya ka ba? Siyempre, malulungkot ako. Pero kung yun ang tanging paraan para magkasundo tayo, edi okay lang. Kahit kailan, hindi ako hahadlang sa mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Nauunawaan kita. Pero sana naman maunawaan mo rin ako. Gusto ko lang matiyak na magiging maayos at maganda ang buhay mo. Kanina ka pa walang imik. May gumugulo ba sa isip mo? Wala. Naiisip ko lang sitwasyon yun ng ate mo. Pati na kami. At okay na sa kanya na magkaroon ako ng boyfriend. Kaya wala na tayong dapat ikabahala. Yun na nga eh. Nagkaayos na nga kayo ng kapatid mo. Pero paano naman tayo? Kailan tayo magkakaayos? Bakit? May problema ba? Meron ba tayong dapat ayusin? Depende. Depende saan? Depende kung magkakasundo tayo. Teka sandali. Bakit ka huminto dito sa tapat ng motel? Anong ibig sabihin nito? Makumbinsi kaya ni Andrew ang kanyang katipan sa gusto niyang mangyari? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programang ito. Mga nagsiganap: Vilma Borromeo, Lauren Shares, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at si Chiquit Amor bilang Casey. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang bukas. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa iyo. Nagawa mo akong tikisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Ganyan kung tutuusin, 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo! May Pangako ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Andrew, ayoko ng ganitong biro. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Bakit ano ba tingin mo sa akin? Easy to get? Ano bang problema? Normal lang naman to sa mga magjowang katulad natin, di ba? Ganon, normal. Ibig mo sabihin, kapag hindi ako pumayag, abnormal ako. Casey, 2018 na ngayon. Kaya pwede ba wag mo nang buhayin si Maria Clara? Dahil mahigit 100 taon na siyang patay. Oo, tama ka. Matagal na siyang patay. Kaya mamamatay din muna ako bago mo makuha ang gusto mo over my dead body. Grabe ka. Masyado ka exaggerated kung makareact. Of course not! Nagpapakatotoo lang ako. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan ng aking dangal. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Marami namang safe na paraan. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Dahil kahit anong kulit mo, hindi mo ako makukumbinsi. Kaya mamili ka. Ihahatid mo na ako sa amin? O bababa ako ngayon din dito sa kotse? Ang dami mo namang arte. Huwag ka na kasing magpakipot. Pakipot pala ha? Okay, fine. Umpisa ngayon. Bahala ka na sa buhay mo. Teka, sandali. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam. Maghanap ka ng babaeng hindi pakipot. Go to hell! Sandali lang! Uy, wag mo iwan! Bumalik ka rito! Tama lang yung ginawa mo. At saka mabuti na rin yung nangyari dahil habang maaga, nalaman mo ang tunay niyang kulay. Pero nasasaktan din po ako. Kahit naman po paano, naging magkaibigan kami. Napamahal na siya sa akin. Teka muna, ano ba status niyo? Break na ba kayo? Hindi ko po alam. Bahala na po. Hayaan mo na lang muna siya. At huwag mong dibdibin kung hindi na kayo magkaayos. Abay, hindi mo dapat panghinayangan ng ganong uri ng lalaki. Ganun na nga po, tita. At mabuti na rin po yung ganito para matahimik ng lubusan si ate. Kung sa bagay, hindi mo kailangang magmadali. Marami pang darating na mas magandang pagkakataon. Pero sa ngayon, ituon mo na lang sa pag-aaral ang iyong panahon at atensyon.
Ah, sablay ka, Andrew. Hindi mo pa nga nakahawakan ng bola, so palpal ka na. Oo nga eh. Hindi man lang umubrang gandang lalaki ko. O ano ngayon ang balak mo? Ahayaan mo na lang siya. Kilala mo ako, Henry. Hindi ako basta-basta sumusuko. Ibig mo sabihin, susuyuin mo ulit siya? Ganun na nga. Kailangan magtiyaga eh. At balang araw, mahuhulog din siya sa aking mga kamay. Ang kaso nga, may bad record ka na. Ubus ng pogi points mo, kaya back to zero ka ulit. Henry, mahal ako ni Casey. Alam ko yun. Kaya nga malakas ang loob ko. At isa pa, gusto ko yung yung nacha-challenge ako ng husto. Kaya gagawin ko ang lahat just to win her back. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Masyado kayatang abala nitong mga nakaraang araw Huwag mo naman sagarin ng pagkayod, huy. Sinasamantala ko lang po ang pagkakataon habang mabenta ang aking produkto. Oo nga, pero wag mong abusuhin yung katawan mo. Tita, kaya ko naman po eh. Gemma, tao ka, hindi ka makina. Paano kung magkasakit ka? Baka kulang pa yung kinikita mo sa pampa-hospital. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Magtatrabaho ko ng husto habang malakas pa ako. Pero kailangan mo rin ng sapat na pahinga. Abay, wag mong isusugal ang iyong kalusugan. Paano kung bumigay ang iyong katawan? Kapag nakita ko na pong nasa magandang kalagayan na si Casey, ay doon pa lang po ako pwede magpahinga. Pero sa ngayon, kailangan kong kumayod ng todo. Ba, tumatagay ka. Halika kayo dito. Samahan niyo ako. May problema ba? Nagpapaantok lang po. Kung ganun, hindi ka makatulog. Ano bang gumagambala sa isip mo? Siguro, meron kayong LQ ng girlfriend mo, no? Ganun na nga po, Tito. Sabi ko na eh. Tama po kayo. Dalawa nga ang uri ng babae. Isang pangkama at isang pang-altar. Tito Gaspar, sablay po ako eh. Sa tono ng pananalita mo, nahulaan ko na nangyari. Pinilit mo mag-shortcut papuntang langit, ano? Ang kaso, naligaw ka at nakarating ng impyerno dahil bad shot ka sa girlfriend mo. Tama ba ako? Wow naman, Tito. Ano? Galing mo po ah. Ako pa. Ay, ganun na nga sitwasyon namin ngayon. Galit po siya sa akin. Tito, ano po bang dapat kong gawin? Huwag kang iiyak. Magpakatotoo ka lang at ipakita mong seryoso ka talaga. Patunayan mo. Ganun lang kasimple yun. Iiyak. Sorry na, Casey. Patawarin mo na ako. Wow! Parang tunay Casey, sincere ako. Aaminin ko. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. At nagsisisi na ako. Kaya, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Para muling pagtangka ang makuha ang gusto mo? Casey, nagkamali na nga ako. At hindi ako gago para ulitin yun. Aba, dapat lang. Dahil sa isa mo pang pagkakamali, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Kaya nga ako magpapakatino na ako. Promise, I will be a good boy. O ano, bati na tayo? Sige no, please. Ewan ko sa'yo. Paewan-ewan ka pa pero nakangiti ka naman. So it only means okay na ulit tayo.
Oo na nga. Pero itong pangalawa at huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. Kaya, umayos ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ate, busy ka ba? May gagawin ka ba mamayang gabi? Bakit biglaan? Ano ba okasyon? Wala naman. Ini-invite kasi ako ni Andrew na mag-dinner sa kanila. Gusto raw akong ma-meet ng tito niya. Baka pwede mo akong samahan. Ganun ba? Gusto ko yan. Dahil pagkakataon ko na ito para kilatisin ng kanilang pamilya. Ano? O sige, sasamahan kita. Talaga? Salamat, ate, ha? Di ba mayaman sila? Kailangan maging presentable tayo. Para hindi tayo mapahiya. Hindi natin kailangan maging bongga. Basta mamaya, kapag naligo tayo, shield bath soap ang gagamitin nating sabon. Siyempre naman. At mamayang gabi pa yon. Kaya may sapat na panahon pa tayo para maghanda. Tita, kinakabahan po ako. O bakit? May problema ba? Mayaman po kasi ang pamilya ni Andrew. Paano po kung matapobre sila? Alam mo, hindi maganda yung iniisip mo. Dahil para mo na rin hinusgahan ang kanilang pagkatao. Hindi po ninyo maiaalis na mag-isip ako ng ganito. Alam naman po ninyong kalagayan natin. Ay, bakit, Gemma? Minamaliit mo ba ang iyong sarili? Bakit, tita? Meron po ba akong dapat ipagmalaki? Kaya nga ako nagsasakripisyo ng todo Dahil ayoko matulad sa akin si Casey. Oo, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kasalanan mo ba yon? Naging biktima ka lang ng maramot na tadhana. Yun na nga po Hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang mabigat na pasaning pinataw sa akin ng malapit na mundo. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Gemma. Huwag kang susuko. Lumabang ka hanggat meron kang lakas. Nakakapagod din po, tita. Ang hirap pong lumaban. Lalo na kung nakikita kong ako rin ang matatalo sa bandang huli. I'm glad to meet you, Ate Gemma. Ikinagagalak din kitang makilala, Andrew. Nasaan ang Tito Gaspar mo? Nandun sa silid, pero lalabas na siya. Good evening. Good evening po, Tito. Aubrey, ikaw ba yan? Ay, hindi po Aubrey ang pangalan ng ate ko, kundi Gemma. Oh, Diyos ko, anong gagawin ko? Gemma palang tunay mong pangalan. Kung sabagay, naintindihan kita. Aubrey? Gemma pala. Magkakilala po ba kayo? Magkakilala nga ba sina Gaspar at Gemma? At ano ang kaugnayan nila sa isa't isa?
Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako, ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Loren Shares, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at si Chiquit Amor sa papel na Casey. Ninapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako, ang bukas. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa iyo. Nagawa mo akong tikisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Ganyan kung tutuusin, 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, May Pangako, ang bukas. Tito Gaspar, magkaano-ano po ba kayo ni Ate Gemma? Siya nga po,
Bakit po ninyo kilala si ate? Mas maganda siguro kung ang kapatid mo na lang ang iyong tanungin. Malihim ka rin pala, Tito Gaspar eh. Don't tell me. Girlfriend mo si Ate Gemma. Hindi Wala kaming relasyon. Kung gano'n, bakit kayo magkakilala? Kliyente ko si Sir Gaspar. Oh, Casey. Regular akong kliyente ng ate mo. Ibig po rin yung sabihin, makailang beses na kayong nabentahan ni ate ng insurance. Insurance? Ahente ka pala, Gemma. Hindi po ba ninyo alam? Teka, sandali. Naguguluhan na po ako eh. Ano po bang talaga ang business transaction ninyo ni ate? Gaya ng nasabi ng kapatid mo, regular niya akong kliyente. Suki niya ako. Pero hindi insurance ang ibinebenta niya sa akin. Sir Gaspar, please. Bakit, Aubrey? Anong gusto mong sabihin ko sa kapatid mo? Teka, sandali lang. May naaamoy akong hindi maganda, Ate Gemma. Tapatin mo nga ako. Ano ba talagang kaugnayan mo kay Tito Gaspar? At isa pa, bakit Aubrey ang ginamit mong pangalan? Ayoko mag-isip ng hindi maganda laban sa'yo, pero yun ang nagsusumiksik sa isipan ko. Ganito kasi yun, Casey. Kuwan kasi... Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ang totoo. Mukhang alam ko na ang totoo. Casey. Ganun pa man. Ayaw kitang pangunahan, Ate Gemma. Kaya once and for all, tatanungin kita ulit. Ano ba talaga ang namamagitan sa inyo ni Tito Gaspar? Nasaan ang ate mo? Bakit hindi kayo magkasabay? Tita Salud, tapatin ninyo ako. May alam po ba kayo tungkol sa itinatagong baho ni Ate Gemma? Bakit? Ano ba nangyari? Sagutin na lang ninyo ang tanong ko. Alam po ba ninyo si ate ay isang upahang babae? Paano mong nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Kung ganun, manluloko rin kayo. Ang buong akala ko, kakampi ko kayo. Magkasabot pala kayo ni ate. Casey! Pinagkaisahan ninyo ako! Mga traidor! Casey! Casey, bakit bigla mo ako iniwan? Mag-usap tayo ng masinsinan. Bigyan mo ako ng pagkakataon makapagpaliwanag. Maliwanag na sa akin na lahat. Kaya wala na tayo dapat mag-usapan. Pero Casey! Tama na! Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan mo! Please, Casey! Huwag mo muna akong husgahan. Makinig ka muna sa akin. Ayoko makipag-usap sa isang ipokritang katulad mo. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa'yo. Nagawa mo akong tigisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Gayong kung tutuusin, 10 beses na doble ang bigat ng kasalanan na gawa mo! Ang liit talaga ng mundo. Biruin mo. Kapatid pa pala ng iyong girlfriend ng babaeng nagbibigay sa akin ng aliw. Hindi rin po makapaniwala, Tito eh. Wala kayo sa itsura ni Ate Gemma eh. Professional kasing kanyang dating. Hindi kasi siya pipitsuging prostitute dahil mga professional ang kanyang mga customer. Tapos mahusay siyang manamit kaya decenteng tignan. Kung sa bagay, may angkin din siyang ganda katulad ng kapatid niya. Pero magkaiba sila. Dahil may pagka-conservative si Casey. Huwag kang magpakasiguro, Andrew. Wala kasi tayong katiyakan. Malay ba natin? Baka nasa loob ang kanyang kulo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tita, tulungan po ninyo ako. Kailangan magkausap kami ni Casey ng masinsinan. Anong gusto mong gawin ko? Masama rin ang loob niya sa akin. Nag-aalala na po ako. Baka po kung anong maisipan niyang gawin. Kailangan po natin siyang bantayan. Hayaan mo muna lumipas ang kanyang galit. Dapat pala hindi na lang ako sumama. Hindi ko kasi akalaing tito ni Andrew ang regular kong customer. Walang lihim na hindi nabubunyag. Marahil, Gemma, ito ang katakdang oras. Noon pa man ay inihanda ko ng sarili ko. Pero hindi ko po inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa ito mangyayari. Dalawang araw ng absent sa Casey. Oo nga eh. At laging unattended ang cellphone niya. Tapos, hindi rin siya nag-online. Kaya wala tuloy kaming communication. Siguro nahihiya sa'yo, Tol. Kung sa bagay kasi, kahit naman sino, ganun din ang magiging reaksyon. Ano ngayon ang balak mo? Pupuntahan mo ba siya sa kanila? Gusto ko nga siyang dalawin. Pero, baka iwasan niya ako. Kung gusto mo, Tol, ako na lang pupunta sa kanila. Aalamin ko kung anong saloobin niya. Casey, iniiwasan mo na ba si Andrew? Hindi kanya kasi makontak eh. Nahihiya na kasi ako sa kanya. Salamat naman at hindi mo ako dinamay. Akala ko kasi hindi mo rin ako kakausapin. Nag-aalangan nga akong kausapin ka eh. Pero gusto kong malaman kung ano nang nangyayari sa school. Hinahanap ba ako ng mga professor natin? Oo naman. Nag-aalala nga dahil 3 araw ka ng absent. May bala ka pa bang pumasok? Siyempre naman. Nakakapanghinayang kung hihinto ako. May alam ka bang pwedeng pasukang part-time job? Gusto ko kasi mag-working student. Si Andrew, baka marami siyang alam. Huwag mo na lang kasi iwasan yung taong yun dahil sa pagkakataong ito, siya lang ang maaari mong hinga ng tulong. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halos 1 oras ka sa loob ng banyo. Ano bang ginawa mo? Naligo po. Maliligo rin ako eh. Baka inubos mo na yung Shield bath soap. Kung pwede nga lang po sanang hugasan ng sabon ng dungis sa aking dangal. Gemma, hindi yan libag na pwede mong hilurin. Habang buhay na yan nakabatik sa kaluluwa mo. Wala naman po akong pakialam kahit gaano karumi ang tingin sa akin ng buong mundo. Si Casey lang pong inaalala ko. Mukha pong wala na siyang interes na mag-aral. Nakita ko siyang lumabas kanina. Hindi ko lang alam kung sa school siya pupunta.
Salamat, nagpakita ka sa akin. Kung akala ko, iiwasan mo na akong tuluyan. Wala naman kasi akong ibang matatakbuhan at maaasahan, kundi ikaw. Ayos. Maayon sa akin ihip ng hangin. Ha? May sinabi ka ba? Kwan, ang sabi ko, narito lang ako para damayan ka sa lahat ng oras. Oh, siya nga pala. May allowance ka pa ba? Yun nga ang pinoproblema ko eh. Ayoko na kasing humingi kay Ate Gemma. Oh, bakit ka huminto? May kukunin lang rito sa aking clutch bag. Sa'yo na to. 30 mil ang laman ng sobrang to. Di ba? Ha? Kailangan mo ng allowance. Pero, masyadong malaki yan. Baka hindi kita mabayaran. Casey, tsaka mo na yung problemahin. Sige na. Kunin mo na to. Dalawang linggo na nakalipas, Casey. Siguro naman, pwede na tayong mag-usap. Kung sa bagay, kailangan nga natin mag-usap. May gusto kasi ako sabihin sa'yo. Ano yun? May nakita na akong trabaho. Kaya aalis na ako dito. Teka, sandali. Di mo yan kailangan gawin. At sa palagay mo ba, patuloy ko masisikmurang maligo ka sa lusak para lang mapag-aral ako? Huwag kang mag-alala. Meron namang ibang paraan eh. Oo! Kaya kong gumawa ng sarili kong paraan. At huwag kang mag-alala dahil babayaran ko lahat ng nagastos mo sa akin. At sisiguruhin ko sa'yo, hindi kasing dumi mo ang perang ibabayad ko. Kanyang ba talaga kasaman tingin mo sa akin? Bakit, ate? Nasaan ba diferensya? Nasa mga mata ko? O nasa pagkatao mo? Aminado ako, Casey. At wala akong balak na bigyang hustisyang ginawa ko. Alam kong mali ang pamamaraang ginamit ko dahil kumapit ako sa patalim. Iyon na nga ang problema eh. Ikaw lang mag-isang kumapit sa patalim. Pero kasama ako nahiwa, nasugatan, at nasaktan. Kung alam mo lang, Casey, higit pa sa doble ang hapdi at kirot dito sa aking dibdib. Huwag mong sabihin yan dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Nagkakamali ka. Ramdam na ramdam ko ang iyong paghihirap. Dahil magkarugtong ang ating dugo at laman. Yon ang isang bagay na hindi ko matanggap. Sana nga hindi tayo naging magkadugo. Sana hindi kita naging kapatid. Tama ka. Hindi nga tayo magkapatid. Dahil ang totoo ay sa akin ka nang galing. Ikaw ay aking anak at ako ang iyong ina. Papaano tatanggapin ni Casey ang katotohanang kanyang nalaman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lauren Chares, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit Amor bilang Casey. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga.
Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ka sa akin dahil naglihim ako sa iyo. Nagawa mo akong tikisin dahil sa pagkakamali ko. Inakusahan mo akong traidor at manluloko. Ganyan kong tutuusin. 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hindi totoo yan! Yun ang totoo, Casey. Ako nagluwal sa'yo. Tama na, ate. Dahil hindi na ako muling maniniwala sa kasinungalingan mo. Sa maniwala ka't sa hindi, yun ang mananatiling katotohanan. Oo, Casey. Yon ang katotohanan. Hindi kayo magkapatid dahil mag-ina kayo. Bakit? Bakit ganon? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit lagi ninyo ako pinagkakaisahan? Makinig ka sa amin, Casey, para maintindihan mo. Siya nga naman, anak. Bigyan mo kami ng pagkakataon makapagpaliwanag. Isa lang ang malinaw sa akin. Nilinlang ninyo ako, Casey. Pinaglaruan sa loob ng mahabang panahon. Kaya hindi na ulit ako maniniwala at magtitiwala sa inyo. Ayokong sayangin ang oras ko sa mga walang kwentang tao. Casey, sandali lang! Huwag kang umalis! Sitiwan mo
Kumusta na kayo ni Casey? Okay na okay po, Tito. No problem. Silang magkapatid. Ano nang lagay nila? Wala na po akong pakialam sa kanila. Mas mabuti nga kung hindi na sila magkakasundo eh. Oh, Speaking of the angel, tumatawag po si Casey. Hello? Andrew, nariyan ka ba sa inyo? Pwede ba akong sumaglit dyan? Sure! Welcome na welcome ka rito. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Hindi, wag na. Pupunta na lang ako dyan. Sige, hihintayin kita. Tito, pupunta raw po dito si Casey. no, ganun ba? Bakit parang demonyo ka kung makangiti? Dahil nararamdaman ko pong babagsak ng bataan. It's only a matter of time. Baka sumabit ka riyan, Andrew. Huwag mong pepersahin. Pera lang ang kanyang katapat. Bakit ka gagamit ng dahas kung pwede mo namang bayaran? Ano bang binabalak mo? Bubukod na ako. May nakita na kasi akong trabaho. Sa Lunes na ako mag-uumpisa. Kaya magpapatulong sana ako sa iyong humanap ng mauupahang tirahan. Kahit bed space, sir, okay na sa akin. Casey, hindi na kailangan. Dito ka na lang tumira. At huwag ka na magtrabaho. Akong bahala sa'yo. Ayokong sumandal kahit kanino. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Huwag mong sabihin yan. Dahil kakailanganin mo pa rin ang tulong ng ibang tao. Oh, saan ka kukuha ng pang down payment sa gusto mong tirahan? Tapos, may balance ka pa sa tuition sa school. Hindi mo naman agad kikitain yun sa trabaho mo. At paano ang pang-araw-araw mong gastos? May natitira pa naman sa pinautang mo sa akin. Kulang pa yun. Gusto mo ba? Dagdagan ko. Hindi, wag na. Paano kung bigla kang maningil? Anong ibabayad ko? Lahat naman ng bagay ay napag-uusapan. At huwag ka mag-alala. Dahil mas galante ako sa tito ko. Malaki ang kinita ng ate mo kay Tito Gaspar. Pero mas malaki ang magiging pakinabang mo sa akin. Andrew, hindi ko na gustong tono ng pananalita mo. Huwag ka nang magmalinis. Casey, mana-mana lang yan. Ang ipinagkaiba lang yun ng kapatid mo. Siya ay professional at amateur ka pa lang. At kung ako ang buena mano, malaking ibabayad ko. Ulang ka. Akala ko nagbago ka na. Demonyo ka pa rin pala. Sayang lang ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang kasalanan ko sa mundo? Bakit lagi na lang akong tinatraidor ng mga tao? Pinagkakatiwalaan ko. Parang si Casey naglalakad na yun sa kabilang kalsada. Oo, siya nga. Tatawid ako at lalapitan ko siya. Saan ako pupunta ngayon? Kanino ko lalapit? Mabubudol ako! Lucy!
Mabuti na lang at na-place ang inabot mo. Pero nasa critical na kondisyon ang iyong ina. Ayon sa nakausap kong saksi, itinula ka ni Gemma, kaya siya ang napuruhan. At gusto ninyo, magpasalamat ako sa kanya. Ganun ba? Gusto kong ipaalam sa iyo kung gaano kanya kamahal. Nakita mo naman, itinaya niya ang buhay niya para sa iyo. Casey, huwag ka na magalit sa tunay mong ina. Hindi mo kasi alam ang buong pangyayari. Wala naman ako ibang magagawa, kundi ang makinig sa mga sasabihin ninyo. Pero huwag kayong umasang maniniwala ako. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero sasabihin ko pa rin ang dapat mong marinig. Bata pa lang noon si Gemma nang maulila sa magulang. Kaya ako ang kumupkop at nag-alaga sa kanya. At second year high school lang siya nang ipagbuntis kanya. Kung ganun, sinong tatay ko? Wala na siya. Napatay siya na magkaroon ng rumble sa pagitan ng dalawang fraternity gang. Kaya pinanganak ang walang nagis ng ama. Mananahi ako sa isang pabrika. Nang panahong yun, sinikap kong buhayin kayo mag-ina. Wala kaming ibang kamag-anak. Kaya wala kaming ibang maaasahan kundi ang aming mga sarili. Hanggang sa dumating ang isang matinding pagsubok. Dumanas ako na mild stroke. Kaya natanggal ako sa trabaho. At sa pagkakataong yun, siya naman ang nagbanat ng buto. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan? Hindi. Hindi, Casey. Sinikap kanyang buhayin sa marangal na paraan. Naging labandera siya. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Kung ganon, paano siya napadpad sa lusak? Dinapuan ka na malubhang karamdaman. At dahil wala kaming ipambabayad sa ospital, kaya napilitan siyang kumapit sa patalim. At dahil sa laki ng mga gastusin, kaya napilitan siyang yakapin ng lubusan ang maruming mundo. Kaya sana naman maunawaan mo siya, Casey. At higit sa lahat, sana matanggap mo pa rin siya sa kabila ng kanyang madilim na kahapon. Ewan ko, tita. Hindi ko alam kung paano ko siya unawain at tatanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na po sila? Pasensya na po kung ngayon lang ako nakapunta dahil busy ako sa aking negosyo. Okay na si Casey. Makalalabas na siya anumang oras mula ngayon. Pero baka ilang araw pang makukonfine si Gemma. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po tatakbuhan ang aking obligasyon. At handa po ako magbayad ng danyos. Siya nga pala, nabanggit niyo sa aking graduating student si Casey. Ganon na nga ho. Bakit ba? Ako na po ang sasagot sa mga gastusin niya sa school hanggang sa makagraduate siya. Yun na lamang pong bayad ko sa nagawa kong perwisyo. Talaga? Opo. Maraming salamat, ha? Naku, isa kang anghel na hulog ng langit. Nakalabas na pala ng ospital si Casey? Oo nga. Mabuti naman at okay na siya. Totoo ba yung narinig ko?
baka naman etchos lang yan. Oo naman. Natauan ako sa lakas ng sampal ni Casey. Talaga lang ha. Isang malakas sa sampal lang palang katapat mo eh. Honestly speaking, pinahanga niya ako. Hinusgahan ko ang kanyang pagkatao, pero ipinamukha niya sa akin ang aking malaking pagkakamali. Kung ganun, susuyiin mo ba siyang muli? Ewan ko. Malabo ng chance ko eh. Pero bahala na. Baka sakali, pagkatapos natin makagraduate. Mahigit 1 linggo nang bumalik sa normal ang pagpasok ko sa school. Pero hindi pa rin bumabalik sa dating relasyon namin ni Ate Gemma. Sa totoo lang, ang tagal kong nanabik at nag-asam sa pagmamahal ng isang ina. At hindi ko akalaing ang kinagisnan kong kapatid ay siya palang matagal ko nang pinaganabikan. Naiintindihan ko na ang lahat. Pero bakit ganon? Hindi ko pa rin siya magawang kausapin. Siguro, pride lang ito dahil deep inside, nararamdaman kong napatawad ko na siya. Kayo po ba yan, Tita Salud? Sige po, pumasok na po kayo. Ate, Pwede ba akong pumasok? sige, pumasok ka. Galit ka pa ba sa akin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Namumuhi pa rin ako sa'yo. Ang isang bahagi ng pagkatao ko, namumuhi pa rin. Subalit gusto kang yakapin ng kabilang bahagi ko. Alin ngayon sa magkabilang bahagi ng puso mo ang gusto mong pairalin? Ayoko maghari ang galit at poot. Kaya gusto ko yun iwaksi. Kung ganun, pinapatawad mo na ako? Opo. Pinatatawad ko na po kayo. Inay! Salamat, anak. Maraming salamat. Masarap, Inay. Napakasarap damhin ang iyakan ng isang ina. Ako rin, anak. Kahit noon pa man, ay gustong-gusto na kitang yakapin bilang isang anak. At sana mabigyan mo ako ng pagkakataong mapunan ang aking mga pagkukulang. Pareho lang po tayong may pagkukulang sa isa't isa. Subalit hindi pa naman huli ang lahat. Para sa isang panibagong pagkakataon. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang 10 beses na doble ang bigat ng kasalanang nagawa mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas.
Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo, Lauren Chares, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at si Chiquit Amor sa papel na Casey. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.